Again, good morning, church. Happy ba tayong day? Ayaw ko lang sisi na nandito ka sa church, no? Dapat, determined tayo, mag-resolve tayo na today is Sunday and our purpose is to glorify our God. Alright, okay? So this time, pusin tayo sa ating preaching. And I'm expecting na dapat na tayong extra movement. Pwede din tayo magsige tayo, upo, labas, pasok. First and foremost, para makontain natin yung kahit konting lamig man lang sa loob. So, paano tayo? Limited pa yung ating aircon, tapos lagi pang open yung ating door. Wala talaga. No? Kaya, sana ma-minimize natin ang ating movements. Okay, Joshua chapter 1, verse 8. Okay? Ilagay ko na dito sa screen para sa iba na walang dalang Bible. Basahin na lang po natin lahat. Joshua 1:8, Joshua chapter 1, verse number 8. Okay? Ito po yung time na patay na po si Moses at ito po yung time na dapat na po silang mag-move out sa kanilang temporary place. Okay, which is wilderness, and they're heading now to the promised land. Kasi hindi po plano ng Diyos na manatili sila sa transition area o doon sa wilderness. Temporary lang po yun. So ito na yung transition na mag-take over na po sa leadership si Joshua. At may mga pangamba po siya, agam-agam, alanganin. Pero may pangako po ang Diyos, mga kapatid, sa kanya. Kung paano niya iningatan, tinulungan, ginabayan si Moses, ay ganoon din po ang gagawin ng Diyos sa kanya. Ang dapat lang niya gawin, sundin ang mga alituntunin. Okay? Joshua 1:8. Basahin po natin lahat. Okay? Dito na lang tayo sa screen muna. Lahat. Joshua chapter 1 verse 8. Read. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, na-notice niyo po, hindi na po success ang binanggit dito, but very specific ang Panginoon. Good success. So, hindi pala lahat na success is right. Hindi lahat success is acceptable sa Panginoon. So, titignan natin ngayong umaga, ano po ba yung real success? Okay? What is godly success? Before we go on, let's pray. Gracious, loving, and eternal God, thank you for this day na malaya kami, may opportunity kami, Lord, mag-gather in this public place or in this place, Panginoon, for one purpose, to exalt your name, to, Lord, magnify you, to glorify you, Lord, as our Lord and Savior, for your goodness to us and kindness. Above all, Lord, thank you for your sufficient grace. This morning, please receive, Lord, our thanksgiving, and may you be with us, and may your Holy Spirit will be upon us to enlighten us and to teach us, Lord, sa mga bagay na dapat namin gawin. And like Moses, like Joshua, na kung saan, Panginoon, nangako kayo, nag-promise kayo, na ingatan niyo sila, gabayan niyo po sila. And of course, Lord, i-bless niyo sila. But there are certain things na dapat namin gawin, sundin, para ma-achieve namin, Lord, ang good success. Kaya this morning, I pray na ang mensahe ito ay mag-remind sa amin kung ano po, Lord, ang biblical aspect, biblical perspective sa real success. And as we go on, we entrust to you, Lord, na walang mga disturbances as we proceed sa aming preaching time. And sana po, after the preaching, meron kami pagkuhang lesson na ma-apply namin at may sa buhay namin, Lord, sa aming Christian life. We trust to you, we commit to you, Lord. We realize we can do nothing apart from you. This we pray in Jesus' name. Amen. And amen. Thank you. And kayo po ay maupo na. So sa ating binasa, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Now notice, hindi pa kumplito ang Bible. Wala pa, hindi pa po na ano ang Bible. In fact, okay, ang Bible sinulat po ni Moses. And this time, sa time po ni Joshua, sa time po ni
ni Joshua, mga kapatid, ito po ang instruction ng Panginoon sa kanila. This book that refers to the Torah, the law of God, the statutes, the commandments of the Lord. Hindi pa po ito nag-refer sa entire Bible. But basically, ito po yung Torah, yung Old Testament books, mga writings ng mga prophets. At sabi po dito, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Ibig sabihin, maging part dapat sa buhay ng tao, okay, sa kanyang pamumuhay, ang salita ng Diyos should not depart. Hindi dapat ma-neglect. At sabi pa niya, instead that it depart, sabi ng Bible, but thou shalt meditate. Take note the word, meditate. Therein, day and night. So makita po natin yung time zone, not only day, but also night. That means constant. Tuloy-tuloy. Okay? Continuous. Okay? Hindi seldom ang ating pag-meditate ng Word of God. Day and night. Ano ang makita natin? Ano ang resulta if we meditate the Word of God? Maging part ng life natin ang pag-meditate, pag-study ng Word of God. Sabi ng verse 8, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. That means, i-practice natin. Okay, walang kwenta ang ating nabasa kung walang practice. The word observe is a buhay. Okay? According to all that is written, take note. Nakasulat. No? And then, ano sabi ng Panginoon? By doing so, for then thou shalt make thy way prosperous. Ito yung magandang part. Promise ng Panginoon na kapag tayo po ay nagbubulay-bulay sa kanyang salita, dinameditate natin, sinasabuhay natin, sinasapuso natin ang kanyang mga salita. Mga kapatid, definitely sabi ng Diyos, for thou shalt make thy way prosperous. Hindi siguro material prosperity, dito prosperity gospel. Pero, meron pong benefit, meron good thing na mangyayari kapag ang isang tao ay may salita ng Diyos na kanyang pinamumuhay. At nangako ang Diyos, kapatid, thou shalt have good success. Good success. Now, this morning, what is real success? Okay, what is real success? Ano ba ang punto ko? Okay. Sabi dito, the word has its own definition of success. Pag sinabing success ka o successful ka, automatic po ang mindset ng tao, ang kanyang pag-define sa word success na talagang ikaw ay makonsider na successful sa mundo, ay number one, marami kang pera. Yan talaga ang mindset. Automatic po yan. Dapat mapira ka. Kapag ka may pera ka, marami kang ATM, marami kang pira sa bangko, ang tingin sa tao sa iyo, automatic, itong tao ito successful. Kasi may pera siya. Okay? Ganon. Ano pa? Ano pa ang pag-define? Dapat popular ka. Dapat sikat ka. Dapat kilala ka. Okay? Ito ang another definition. Fame. Tapos, okay, pag may natapos ka, usual talaga yan. Pag ikaw ay walang degree, ang tingin siya sa tao, ang successful ito. Kasi walang diploma, walang degree. Pag elementary ka lang, pag high school ka lang, hindi ka consider successful. Ganun ang lipunan, ganun ang tao. Kasi binabatayan nila yung kanilang business, kung hindi man pera, hindi man popularity is education. Ano pa? Influence. Ang tao nagsusumikap mag-aral para may connection. Para someday, meron silang ipang mamalaki na masabi niya, successful ako kasi ito yung naabot ko, ito yung kurso ko. Ganun talaga mindset. Okay? Kahit sa ating mga relatives, minsan, ano ba matapos mo? Wala ganit, ganoon. Diba, ganun ka agad ba ang tono ng istorya? Pero pag nasabi, may nakasabing tarpunin, we're proud of you. Parinti ko ni, ano ni? Pakaisa ko ni, ini, pamangkin ko ito. Diba? Ganun ka agad, natuwa sila, proud sila, makilala ka, pamangkin, pakaisa ka, pakaduwa. Ganun ang mundo mga kapatid. Ganun sila tumingin ng success.
Tama po ba? Amen? But ang tanong, but God speaks of something deeper. Pero ang tanong, ang mindset ba ng mundo, ang pananaw ng mundo, yung di ba ang pag-define ng Diyos sa success? Yun ba ang criteria? Kung marami kang pera, automatic din ba sa harap ng Diyos successful ka? Pag sikat ka sa mundo, ganun din po ba ang pagtingin ng Diyos, sikat ka? Okay? At kung meron kang influence dito sa mundo, automatic din po ba ang pagtingin sa iyo ng Diyos, influential ka na tao? Yun ang tanong mga kapatid. Okay? Good success. Good success. Sabi ng Diyos pabatid, and thou shalt make the way prosperous, and thou shalt have good success. Hindi lang po sinabi ng Diyos pabatid, success, pero meron po siyang nilagay pa, dinagdag. Paano niya describe anong klaseng success? Good success. Ibig sabihin, hindi lahat na success ay good. It might be sa ibang success yun, but on the part ng Panginoong Diyos, sa paningin ng Diyos, mga kapatid, it might be hindi. Not all success is good in His what? Sight. Sa paningin ng Diyos, hindi. So, let's go to the biblical perspective. Okay? Tingnan natin ang biblical perspective. Ano ang batayan? Ano ang criteria ng Diyos para masabi na ikaw at ako ay successful? Maybe sa mundo, maybe sa paningin ng tao, maybe sa society, successful ka, pero tingnan natin ang biblical perspective, mga kapatid. Kasi at the end of the day, siya ang maghuhusga, ang Word of God ang ating, siya yung criteria natin, siya yung judge natin ang Panginoon. At masabi natin, at the end of the day, pasok ba ako sa criteria ng Diyos? Amen. Okay, natitignan natin, based sa verse mga kapatid. Real success, sabi dito, is not measured by what you gain. Hindi batayan kung paano, anong nakuha mo, anong napundar mo, anong na-accumulate mo sa mundo. It's not what you gain, but by who you are in your relationship with God. But ang pinaka-basis, sino ka sa harapan ng Diyos? Ano ka sa pagkakilala ng Diyos? Okay? Now, number one, real success begins with seeking God first. Amen? Ang una talaga na makonsider natin mga kapatid, na ikaw ay successful in the eyes of God, ay meron kang tinatawag na relationship sa Panginoong Diyos. Ang buhay mo, ang priority mo, ay Panginoon. Amen? Panginoon. Many people see success first and hope God will follow. So, ang kanilang sit up, success, and then, pangalawa na lang ang Panginoon. Pangalawa na lang ang Panginoon. But ang Scripture, maniwala po ang Scripture. Colossians 1:16. Colossians, ano sabi ng Apostle Paul? 1:16 and 18. Ano sabi niya? For by Him were all things created. So take note, by Him, Jesus Christ, were all things created. Ang Diyos, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Okay, take note, lahat ng mga bagay ay nilikha ng Diyos. Sa langit at sa lupa. Nakikita, hindi nakikita. So, sino may-ari sa mga bagay? Ang Diyos. Mga bagay na nakikita. Mga bagay na hindi nakikita. Okay? So, ibig sabihin, wala tayong dapat ipagmalaki dito. Kasi guys, sa Bible ba, for by Him were all things created. Lahat na bagay ay nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, ano mang meron ka ngayon, bahay, sasakyan, ari-arian, material na bagay, pera na, anything na napundan mo, take note, hindi ikaw nagmamay-ari. Sino ang nagbigay? Sino naglikha? Walang iba. Panginoon Diyos. Mga bagay na hindi nakikita, bagay na nakikita, whether they be thrones or dominions, principalities or powers. Sabi pa ng Diyos, take note, hindi na material. Even dominions,
Amen? Lahat na bagay ay nilikha dahil sa Kanya, kay Kristo, at para sa Kanya, by Him and for Him. Kaya hindi natin pwedeng i-claim ang bagay na hindi natin pagmamayari. Lahat dito sa mundo ay pagmamayari ng Diyos. Galing sa Diyos. So hindi mo pwedeng aminin yan, mga kapatid. For by Him, created by Him, and for Him. Verse 18. Ano bang sabi niya? Verse 18 ba? And He is the head, that is Jesus Christ. And He is the head of the body, the church. Tayo po. Who is the beginning, the firstborn from the dead. That they know that in all things He might have what? Take note the word preeminence. Are you there? Preeminence. Ano yung preeminence? He must be the first. He is the first. So sa lahat na bagay, dapat Christ, God, must be first. In all things, He might have the preeminence. In your work, in your family, in your job, in your career, anything and everything, God must be first. Amen. In all things, He might have the preeminence. So, ang tanong, sa buhay mo ba makita pa si Kristo na siya ang preeminence? Sino ba ang unang mo ba hinahanap? Sino ba ang ginachase mo? Sino ba ang hinahabol mo sa buhay mo? Money ba? Material na bagay ba? Connection ba? Kasikatan ba? Okay? Ibig sabihin, hindi na susukat mga kapatid sa material na bagay. Ang sukatan ng Diyos na para masabi niya, successful ka kapag ka ang isang tao, ang kanyang buhay ay inuuna ng Diyos. Kahit ano ka kayaman, materially mga kapatid, financially stable, kapag ka ang Diyos ay hindi mo inuuna, pwede kang maging successful sa mata ng tao. Pwede kang maging successful dito sa mundo. But I will tell you today, this morning, ang tao na maging successful lamang sa harap ng Diyos, sa mata ng Diyos, at mga kapatid, sa principle ng Bible, ay yung tao na Diyos ang kanyang inuuna. So kahit ano ka materially mga kapatid, stable, abundant, subalit hindi mo priority ang Diyos, wala kang pakialam sa Diyos, hindi ka nagbibigay ng time para sa Diyos, at hindi mahalaga ang Diyos para sa buhay mo, sayang ng iyong mga kapatid, kinakonsider mong success, kasi sa harapan ng Diyos, hindi yung success, failure yun. Kasi ang criteria ng Diyos, masabi niyang successful ka kapag ka isang tao, walang iba na importante sa Kanya, walang iba na una sa Kanya, kundi ang Panginoon Diyos. Kaya sabi ng ni Kristo sa bansang Israel, pinagsabihan niya, Brad, hindi tayo. Matthew 6:33, very famous. But seek ye first the kingdom. Ano sa kanila ba? Kingdom ang hanapin nila. Ang kaharian ng Diyos. Kasi pinangako ng Diyos sa bansang Israel ang kaharian. Sa atin, hindi kaharian. Kasi sa heaven tayo. Ang mga hulyo at sa kanila, kingdom on earth. Pero in order for them na enjoy nila yung kingdom, dapat unahin nila ang Panginoon Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yun ang principle sa Bible. So both mga kapatid, kung sa Israel, sabi, hanapin niyo ang kaharian ng Diyos, sa ating mga kapatid, ang ating hanapin is the will of God. Amen. Sa kasi mga tao, busy. Busy sa mga bagay-bagay. Well, hindi po mali magkaroon tayo ng trabaho. Hindi mali mga kapatid kung magkaroon tayo ng success sa buhay. Amen. Praise God. Nagsusumikap tayo para doon. Pero ang mali kapatid, kung doon ang ating atensyon, kung ang ating mindset doon, at magiging sukatan natin, na gawin natin, at sabihin natin na ako'y successful dahil andito ito mga material na bagay. I will tell you mga kapatid, sayang po. Kasi ang pinaka-importante, sabi ng Panginoong Diyos, is that all things He might have the preeminence. Ibig sabihin, kahit wala ka, hindi ka man siguro kilala, hindi ka man siguro, wala ka masyadong pera, wala kang, enough na yung sweldo mo mga kapatid, enough na yung hanap buhay mo, wala ka man siguro napunda ng mga
material na bagay katulad ng iba. But I will tell you, if God is first in your life, you will be considered successful in the eyes of God. And that is the things that will matter, mga kapatid. Oh. Sa mga tao dito sa mundo, o sikat ka, politiko ka, o ano man, napundar mo, ang dami makikita sa mata. Bro, ang tanong, pagdating sa Diyos, sikat ka kaya? Ang tanong sa material mga bagay na pundar, sasabihin ba ng Panginoong Diyos, mga kapatid? Oh, okay, great. Kasi ang dami mong na-accumulate na mga bagay sa mundo. Hindi naman yun ang masyan. That is humanly, masyadong, mga kapatid, humanistic thinking. Ganon. Mga kapatid. Kaya alisin po natin sa ating isip na ang batayan natin, huwag tayong bumaya doon sa secular. Na kapag ka mapera ka, ganito, mga kapatid, masikat ka, may connection ka, i-consider na natin successful. It might be, sa mata ng tao, like I said, successful. But let me tell you, let me remind you today, this morning, mga kapatid, ang criteria ng Diyos, ano sabi dito? Real success begins with seeking God first. Yun ang masyan. Yun ang mag-matter. Yung tao, hinahanap niya ang Diyos. Yung tao, na priority niya ang Diyos, yun yung tao na successful sa buhay. Kasi ang mindset niya, mga kapatid, ang material na bagay, temporary lang, iiwan yan, pero ang real na success, ang real na blessing, ang real hope is in the Lord. Yun dapat ang malaki natin. So na, di tayo magpapresyo. Ay, parinti ko sikat na. Ay, parinti ko successful na. Nakapundar na balay. Ay, si pagkaisa ko. Ay, grabe na kabakal na sa lakyan. Successful na yun. Ako ay tricycle lang yapon. Commute lang yapon. Mga kapatid, huwag kang maging ganon. Okay? Hindi rin sila material ito pag walang Kristo, kapatid, walang kwenta. Ikaw may Diyos ka. Pag namatay ka, lagi pupuntahan mo. Material na bagay, walang kwenta yan. Walang kwenta ang motor, walang kwenta ang sasakyan. Pag namatay ka, tandaan mo. 6 feet lang. Maraming mga tao ngayon nag-aaway ng lupa. Yung iba nagpapatayan dahil sa lupa, mga kapatid. Bakit me-remind nyo? Magpunta tayo, paminsan-minsan sa sementeryo. Yung malapan na inagawa natin na lupa, pag namatay ka, hindi mo yan kailangan. Sabi na lang isa, yung lupa na pinapatungan mo ngayon, someday magiging atin mo. Kasi 6 feet below the ground. You know, amen? Kaya kapatid, ito dapat yung ating, ito dapat ang ating targetin. Di bali na, sabihin ka, ibas ka ng iba, kadugay na sa imo, ay naging kapapalay, kadugay na sa imo, ay naging luti. Kapatid, hindi man natin yun ang ating puso, hindi yun natin yung ating Let it be wala kang luti, let it be wala kang napundar, but let it be, mga kapatid, na may Panginoon ka. Kasi at the end of the day, yun yung mag-matter, because we are just pilgrim, temporary, in this world. We are just transit, mga kapatid. What is the most important thing? We have hope in heaven. We have hope in heaven. Kaya nasabi sa Sombra, I have a home beyond the river. That is the glory land. The glory land. So dapat tayo, mga kapatid, okay, like I said, real success is not measured by what you gain. Kaya ka naman pag-presyon. Ang maganda ngayon, nasisimba ka, nagsiserve ka kasama pamilya mo, anak mo, husband mo, o sino pang kasama mo. Successful ka na. Sa harap ng Panginoon Diyos, kasama mo mga apo mo, mga anak mo, matapat kayo naglilingkod, masaya kayo naglilingkod. That is already success. By Him and for Him. Anong mangyayari? Kung inuuna natin ang Panginoon, okay? When God is first, ano resulta? When God is first, ang una, Lord, your
priorities become clear. Amen? Anong sabi ng Psalm 37:23? The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. The steps of a good man are ordered by the Lord. So yung mga lakad natin, yung mga plano natin, kapag nauna natin ang Panginoong Diyos, yung mga desire natin, ang Diyos doon siya order mga kapatid. Okay? Si Lord, i-priority lang natin siya. And makikita mo, at the end of the day, na ma-amaze ka nga, Lord, grabe. Una, hindi ko man ito i-expect. I-desire ko lang ito ng una, pinag-pray ko lang. Pero right now, na-realize na. And it's really a blessing. So, makita mo na nung inuna mo ang Panginoong Diyos, everything okay. Ma-amaze ka, ma-surprise ka na lang. Pero yung moment na ikaw yung naghihirap, ikaw yung papagod, na-stress ka na lang, na-chase ka dito, gusto mo dito, hindi mo na-enjoy, wala kang peace of mind. Pero pag nauna natin ang Panginoong mga kapatid, si Lord lang pala. Ang sikrito lang pala natin, just let the Lord do it para sa atin. Interest natin sa iya, sa kanya mga kapatid. Sabi niya, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ibig sabihin, pag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, at si Lord lang mag-work para sa atin, huwag nating pilitin. Huwag nating pilitin. Pag hindi pa oras, okay lang. No? May right time ng Panginoon. Pero nung pangako niya ba, are ordered by the Lord. Ordered. Wala ko nakitang tao na priority niya ang Panginoong Diyos, tumulo ang buhay niya. Wala ko nakitang tao ba na priority niya ang Panginoong Diyos ba, na wala siyang peace of mind. No. Pero marami ako nakikita ang mga tao na inuna nila ang sarili nila instead ang Panginoong Diyos ba, hindi na prosper. Kasi ang sikrito ba, by principle, God must be first. Amen? Minsan kasi ina-reverse natin, binabaliktad natin ang principle sa Bible. Kaya tuloy, hindi natin na-achieve yung ating goal. Ang principle sa Bible, never change mga kapatid. God must be first. Christ must have the preeminence. Ano pa? Your decisions become guided. Amen? Guided ka. May Holy Spirit na nag-work sa iyo. Kung unahin mo ang Panginoong Diyos, hindi ka magkakamali sa mga plano mo. Diyan na tayo. Mahirap kung magkamali sa plano. Mahirap mga kapatid pag magkaroon tayo ng feedback. Kaya dapat sa ating mga plano always dapat guided tayo. Hindi by impulse, hindi by emotion, but guided tayo with the Spirit of God. At mangyayari lamang ito kapag inuunan natin ng Panginoon Diyos. Kasi pag ikaw nag-decide at ikaw ang may gusto pero ayaw ng Diyos, kapatid, alam kayo, mapapagod ka lang. Ang presyo na doon, tapos wala kang peace of mind, hindi mo ma-enjoy ang buhay mo kasi lagi mong iniisip, ganito, ganito. Marami tayong business, inuunahan natin ang Panginoon. Marami tayong mga desisyon, hindi natin kinukonsulta sa Panginoon. Marami tayong desisyon na tayo lang nag-decide, hindi natin pinapabayang sa Panginoon. Kaya nagkakaroon tayo ng setback. At higit sa lahat, mga kapatid, hindi tayo humihingi ng advice. Kaya minsan, prone tayo ng failure. Hindi natin nabamaterialize. Kaya dapat, i-consult natin sa Panginoon, pinag-pray yan, bago tayo mag-decide ng isang bagay. And your life is eternal value. Yun ang benefit. Ito yung mga bagay na ma-achieve natin. Ito yung mga bagay na result. Pag inuuna natin ng Diyos, your priorities become clear, your decisions become guided, and your life gains eternal value. Hindi po masama mga kapatid, magplano, pero make sure mga kapatid, ang tanong, dapat ang ating plano, guided tayo in the Holy Spirit. Guided tayo in the spiritual things, mga bagay na based upon the will of God. Kasi pag nag-decide tayo na hindi kalooban ng Panginoon mga kapatid, wala. Hindi talaga mag-prosper at wala tayong
fulfillment. Kaya na-achieve na natin ang bagay na yun, para sa iyo kulang pa rin. Para sa iyo, hindi ko pa na-feel ba yung sense of fulfillment sa buhay. Right? Without God, success is temporary. With God, success is eternal. Amen? Without God, success is temporary. Sinabi ko kanina kahit paano mo i-define mga kapatid. Pero pag wala ang Diyos, lahat ng mga bagay yan. Fame, money, position, influence, lahat dito sa mundo. Pag wala ang Panginoong Diyos, lahat po yan temporary. It might be, tinitingala ka ng mga tao, it could be mga kapatid, ang mga tao na saludo sa iyo, kaya naabot mo ang bagay na yon. But I will tell you, pag wala ang Panginoong Diyos, tao lang ang may bilib sa iyo. Pero ang Panginoong Diyos pagano. Because with God, success is eternal. Ibig sabihin, iba ang mindset, iba ang perspective ng Diyos. Paano mag-view ang Panginoong Diyos sa success? Anong sabi niya? Anong sabi ng Diyos sa kay Prophet Samuel nung nakita niya yung mga kapatid ni David, pinaharap sa kanya tapos pinapilian, at nung nakita niya yung mga kapatid ni David, ang tataas, ang tatangkad, tapos malaki ang katawan, at sabi ni Samuel, ito na yung magiging next na hari sa Israel. Kasi lalagyan ko na ng oil. Kasi hindi na po natuwa ang Diyos sa kay King Saul. So sabi ng Diyos, umili ka ng somebody, puntahan mo yung bahay ni JC, tatay ni David, at doon, dadalhin kita doon, at doon, pagkakaroon ng bagong hari, at lalagyan mo ng oil, lana ang kanyang ulo. So nung nakita, pinaharap na yung mga kapatid ni David, sabi niya, ito na, nakita ni Elijah. I mean, ni Samuel, Prophet Samuel. Pero sabi ng Diyos, so hindi siya ang pinili ko. Kasi God looked on the outward, but God looked at the heart. Kasi ang nakita ni Samuel, ang katawan, ang tangkad, ang itsura. Pero ang Diyos, sabi niya, ang tinitignan ng Diyos, ang puso. Kaya out sa ilang kapatid ni David, wala siyang napili. Sabi niya, maghanap ka pa. Meron pa ba kayong ibang anak? Siya meron, pero wala dito. Hindi ba may patawag? O pinatawag si David. At nung nakita, mga kapatid, nung dumating si David, doon po sa bahay, sabi ng Diyos, siya na, lalagyan mo ng oil ang kanyang ulo. At siya yung magiging next na hari sa Israel. Pero si David, among sa kanyang mga kapatid, hindi siya kasing tangkad sa kanyang mga kapatid. Hindi siya kasing laki ng katawan sa kanyang mga kapatid. Pero pinili siya ng Diyos. Ibig sabihin, iba ang kriteria ng Diyos. Ang tao, katawan ba? Ang tao, outward, tinitingnan niya. Pero sabi ng Diyos, ang tinitingnan ang puso. Kaya like I said, sa mundo mga kapatid, ang pag-define nila, ang pagbigay nila ng meaning, ng success, based sa material things, but ang Diyos hindi po. Binabasihan ang puso. Amen. Amen. Kung may relasyon ka ba kay Kristo, kung inuuna mo ba si Kristo sa buhay mo, iyon ang batayan ng tunay na success. Okay? Kapatid, okay? Another thing, real success is obedience to God's word. Let's go back to Joshua chapter 1, verse number 8. Joshua chapter 1, verse 8. According to verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein. That's the command. Thou shalt meditate therein day and night. So sabi niya, but that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt have made thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Like I said, like I mentioned earlier, I want you to take note the word. Notice the word that then thou shalt okay, to do that thou mayest observe to do according to all that is written therein. But in Joshua 1:8, success is connected with obeying God's word. Amen? Nakakunik mo yun. Thou shalt, sabi ng Bible, sa verse number 8, that thou mayest observe. Yung word na observe, gawin mo, gampanan mo, sundin mo ang mga salita.
Hindi po. Oh. Observe to do. That thou mayest observe to do. That's the command kay Joshua. Kung gusto niya ng good success, gusto niya i-prosper ng Panginoong Diyos, meron siyang dapat gawin. And that thing is to observe to do according to all that is written therein. Okay? Connected ang pag-obey ng Word of God. Hindi na po sinabi ng Word of God, basahin mo, mag-meditate ka, then thou shalt have prosper, thou shalt be prosperous, and thou shalt have good success. Hindi po. Sabi ng Diyos, you have to do it, you have to keep it, you have to follow it, and you have to live by it in order for you to be prosperous, and just what? For you to be able to have a good success. There is a command to observe to do. Right? Ibig sabihin, you can know Scripture and still fail spiritually if you do not live it. Amen? Ibig sabihin, hindi po, are you listening? Ayun mga people dyan sa likod, kilig kayo ha. Huwag kayo magsisalita dyan. Preaching time ito. Wala tayo play dito. Hindi kayo makinig. Kayo pasalitain ko, palabasin mo kayo. Magpastos yan ang simba natin ha. Seryosong bagay ito, salita ng Diyos. Sinasabihan kayo kung paano kayo mag-successful. Huwag niyong isipin successful na kayo. Wala pa nga kayong naabot sa buhay ninyo. Warning sila sa likod ha. Ayaw mo palabasin mo kayo. Di biro mag-preach dito, di biro mag-salita dito. Word of God, oh. Ilang verse alam niyo sa Bible? At kung may verse kayo alam sa Bible, ilang beses nyo nabasa ang buong Bible? At kung nabasa nyo at alam nyo ang mga verses sa Bible, sinasabuhay ba ninyo? Hindi dito nag-matter kung ilang verse ang alam mo, gaano mo kilala, gaano mo kadami ang alam mo sa Bible. Ang pinag-usapan dito, yung binasa mo ba, sinasabuhay mo ba? Yun yung point dito. Oh, you can know Scripture and still fail. Piling alam mong versikulo, piling alam mong verse, pero ang tanong, yung naiintindihan mo ba? Sinasabuhay ba? Na-translate ba? Na-demonstrate ba? Nag-reflect ba sa buhay mo? Yun yung tanong. Maraming Kristiyano, maraming alam sa Bible, tama? Maraming Kristiyano, mas bright pa sa pastor. Maraming Kristiyano na nag-claim, they know better, naka-acquainted sila, familiar sila sa Bible, pero ang tanong, kumusta ang buhay mo? Nakikita ba sa buhay mo yung binabasa mo sa Biblia? Kaya nga may mga tao minsan, sige simba, pero wala kang buhay, walang pagbabago. Ayun yung malungkot. Kabintin ng Biblia, pupunta ang simbahan, pero ang buhay, walang kaibahan, ganun pa rin. Yun ang malungkot. Kasi hindi gabasi doon sa alam mo na versikulo. Gaano ka kapamilyar sa versikulo? Gaano ka dating verse ang alam mo? Ang naka-importante na gabasi, paano mo pinamumuhay ang salita ng Diyos sa buhay mo? Kahit isa lang alam mo sa Bible, Brad, pero kung makita yung versikulo niya sa buhay mo, you will be considered successful. Walang kwenta memorize mo. Genesis to Revelation. Ang buhay mo naman, pasaway. Buhay mo rebellious. Buhay mo hindi magpaturo sa magulang. Buhay mo tamad. Are you with me? Yun ang sabi ng Bible. Real success is obedience to God's word. Pagsunod, pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa ating puso, sa ating buhay. Yun ang ma-consider na successful. Paano ba maraming pira?
successful? Ang tunay na success, mga kapatid, nasusukat, napapalubog sa paghanap, pagsunod niya sa salita ng Diyos. Yun ang pinaka-importante. Anong sabi ng James? Chapter 1, verse 22, sabi niya, but be ye doers of the word, and not hearers only. It's good, mga kapatid, na makinig tayo. Yes, we need to hear, we need to listen. Pero mere listener is not good. Hindi tayo piling tagapakinig lang. Sabi ng Bible, dapat tagagawa, dapat tagasunod tayo. Walang kwenta. Sige ka, pakinig. Kung hindi mo naman sinusunod, yung napakinig mo. Tama po ba? Our mother at the end of the day, the doers of the word, and sad to say, maraming Christian is just mere hearer. Maraming Kristiyano mga claim to be saved, claim to be the child of God, but very sad is simply because they are just a mere hearer. Hindi na-translate ang buhay nila. Hindi makikita yung kanilang naririnig. Sige, Sunday school, preaching after preaching, Wednesday after Wednesday. But very sad, walang makikita ang growth sa buhay nila. Yan ang pinakamalungkot sa buhay ng tao. Materially, meron ka. Pero pag hindi mo pinamumuhay, hindi nakikita sa buhay mo ang salita ng Diyos, hindi ka nag-grow, mga kapatid. Ay, napakasaklap po yun. Hindi ka successful sa harap ng Diyos. Ikaw ay listener lang, but not doer of the word. Di mo kailangan kamisaluhin ng Bible. Di mo kailangan maraming bersikulo sa Bible para ka maging successful, mag-consider, no. God, ang success na mabatay, na mabasi by keeping, doing, observing the law of the Lord. Sa pamagitan ng pagsunod ng salita. Kaya hindi ako bilib sa mga tao na sabihin, bright sa Bible. Tapos di mo makikita ka sa buhay niya. May alam daw sa Bible, pero arugante. Yun bang tunay na may alam sa Bible? Ang pag-alam ko ba, ang tao na may alam sa Bible, humble. Hindi mo yung dapat sabihin na may knowledge ka sa Bible. Hindi ka dapat nagipagdebate. Hindi mo dapat pinangalandakan na marami ang alam sa Bible. Ang tunay na may alam sa Bible, may pagpakakumbaba. Yun ang tunay na may ano sa Bible, mga kapatid. Kasi hindi nagtuturo ang Diyos na maging arugante tayo. Doers of the word and not hearers only. Ang tanong ngayong umaga, saan ka mag-categorize? Saan ka mag-category dito ngayong umaga? Are you doer or hearer? Amen? Pili ka. Sunday after Sunday, nandito ka. Nagsisimba ka. Pero ang tanong paglabas mo, yung napakinggan mo, yung natutunan mo ba, na-translate ba sa aksyon? Nakikita ba sa paligid mo, sa kapitbahay mo, sa mga relatives mo na may pagbabago ang buhay mo? Na masabi nila, ito talaga, tao ito, nakita ko talaga na may kaibahan ang buhay niya. May Kristo talaga ang buhay niya. Yun dapat ang makita, yun dapat ang impression na dapat marinig at makita ng ibang tao. Hindi kung gaano tayo ka-knowledgeable sa Bible. Hindi yan ang pasyangan, kundi paano natin i-apply ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Kaya kahit ba, walang alam, maybe isa lang alam mo, chapter 16 lang. Pero pag nakikita naman na mapagbangang ka na tao, may pag-ibig ka sa kapwa mo. Mga kapatid, amen. Successful ka na sa harap ng Diyos. Amen. Real success is living what God has said, even when it is what? Difficult. Ang real success daw ay pamumuhay, mga kapatid, pagsunod kung ano yung sinasabi ng Diyos. Pagsunod. Tanda natin, pagsunod. Pagsunod kahit po mahirap. Number 3, real success. And note kanina, obeying God's word. Number 3, real success, gaining your soul, not losing it. Amen.
meron kang kapatid, concern sa kaluluwa mo. Tapos siya na may concern, kapatid, sa kanyang soul. Ayaw niya mapahamak. Anong sabi ng Bible? Jesus Christ? Anong tanong niya? Isa sa mga pinaka-importanting tanong sa Bible, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano bang kwenta? Anong saysay? Anong benepisyo? Anong kabuluhan na maangkin ng isang tao cannot gain the whole world? Money, connection, popularity, material wealth, influence, andyan na sa lahat sa kanya, mga kapatid. Subalit, ang kanyang kaluluwa ay mapahamak sa impyerno. Anong kwenta? Ibig sabihin, possible ka mga kapatid, sikat, successful sa mundo, but it doesn't mean automatic din ba, sikat ka kay Lord. Kaya hindi ang masya niya. Gain the whole world. Sino kaya ang pinakamayaman sa buong mundo? Hindi na si Bill Gates. Si Bill Gates ngayon, parang pang-5 na lang siguro, pang-4. Parang mas mataas pa sa kanya ang may-ari ng Facebook, si Zuckerberg. If I'm not wrong, si Elon Musk, yung may-ari ng Starlink, at saka SpaceX, yung mga, ngayon, yung mga rocket, yung may-ari ng Tesla Company. If I'm not wrong, kung dati siya yung the most wealthiest man in the world. Mga kapatid. Pero sabihin na natin, siya na. O kahit ikaw pa. Pero walang kwenta mga kapatid. Walang kwenta. Sabi ni Kristo, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Walang saysay. Walang pakinabang. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi niya tinitingnan ang aspito ng material. Ang financial aspect ng isang tao na, hindi yun ang batayan. Hindi niya sabihin mo, welcome ka kay marami kang company. Welcome ka kay billionaire ka. Hindi po gano'n. Amen. Ano sabi ng Bible? You can have wealth. You can have wealth without peace. Hindi yan. Posible yan. Maraming mga tao ngayon, mga kapatid, mayaman sila, pero walang peace of mind. Bakit nakakarinig tayo mga tao ng suicide? Mga Koreano nag-suicide, mga K-pop star nag-suicide, mga rock star, mga grabe yung mga achievements nila sa mundo. Pero bakit nag-suicide? Tingnan nyo si Michael Jackson, mayaman. Sikat. Sino bang hindi nakakakilala kay Michael Jackson? Kilala niyo ba? Ano tawag sa kanya? K-pop ba? Ano ba? Pop idol? Pop idol, di ba yun ang kanyang kategory? Kung sa ating panahon ngayon, Taylor Swift. Grabe yung kasikatan niya, grabe yung influence niya. Pag nag-concert, libo-libo, milyong-milyong mga tao. At kahit napakataas, napakamahal na ticket, talagang pag-ipunan nila. Kasi Michael Jackson ito, para sa kanila, pag naka-achieve sila, ticket lang, piniproud na sila. Kahit napakalayo na lang na pinakamalayo na doon sa arena siguro. The fact mga kapatid na nagkaroon sila ng ticket sa concert ni Michael Jackson para sa kanilang karangalan na yun. Hello? Pero ano nangyari kay Michael Jackson? Nakita natin, nag-drug overdose, nag-suicide, ang daming itik, kasi walang peace of mind. Walang joy. Ibig sabihin, hindi mga kapatid, hindi nakapagbigay ng fulfillment sa tao, satisfaction sa tao, hindi guarantee mga kapatid na ikay mayaman, ikay sikat, ikay maraming napundan ng mga bagay sa mundo, ay meron ka ng joy at peace of mind. Because real peace, mga kapatid, nandiyan ang kay Lord. Wealth without peace, faith without purpose, and power without what? Fulfillment. Kahit andyan pa yan sa'yo. Alam niyo po, ang pinakamaganda sa buhay mga kapatid, peace of mind. I don't know sa inyo, but for me,
But the sad thing is that walang peace of mind. Alam niyo po, the greatest gift mga kapatid is peace of mind. Na kahit may crisis, may problema ka, alam mo, meron kang certainty, meron kang hope, meron kang joy, na Lord, whatever happens, I know, na ang lahat na bagay is in your hand. Hindi guarantee, aircon ang bahay mo, may peace of mind ka. Hindi guarantee na water bag ang tinutulugan mo, may peace of mind ka. Hindi guarantee na masarap ang pagkain mo, may peace of mind ka. Yes or no? Peace of mind can be attained, can be obtained, and can be experienced, mga kapatid, in the presence of God and in the person of the Lord Jesus Christ. Kaya, mga kapatid, yun dapat ang ating goal. Yun dapat ang ating goal. Okay? Power without fulfillment. If you lose your soul, ang sabi dito, nothing else matters. Pag nawala, mga kapatid, pag nawala mo yung kaluluwa mo, wala na. Wala na. Wala nang kwenta. Wala nang kwenta. Walang silbi. Once na punta ka ng impyerno, wala nang silbi. I tell you, hindi makatulong ang mga material na bagay dito sa mundo. May isa, may mga tao, nagpamisa sila, hoping and praying na paano nila. But no, it is to no avail, mga kapatid. Wala ba ito? That's why, again, let me remind, what is the real success, mga kapatid? What is the real success? Kung sabi dito, real success is gaining your soul, not losing it. Dapat magkaroon tayo ng relationship kay Lord. Dapat baligtas tayo. Ito yung pinaka-importante, mga kapatid. What shall it profit a man if he shall gain the whole world? And then number four, real success is faithfulness, not popularity. Amen? Pang-apat na factor na makonsider tayo na successful in the eyes of God, ang binabasihan niya, ang basis, is faithfulness, not popularity. Anong sabi niya sa kanyang parabol ni Jesus Christ, ba? Anong sabi niya sa book of Matthew? Anong sabi niya sa book of Matthew 25:21? The servant is praised not for greatness, but for faithfulness. Anong sabi niya? Well done, thou good and faithful servant. Ito yung servant na i-invest niya ang binigay ng Diyos sa kanya na talent. Yung mayroong talent yung iba, itago niya. Dinamo niya. Pero itong isa, gidobo niya. I-invest niya, nag-multiply, naging productive. Kaya nung dumating yung master, ang gipuri siya, sabi ng kanyang master sa kanyang servant, well done, thou good and faithful servant. So ang mag-matter but is our faithfulness, not our greatness. Yes, amen? Amen. Not our greatness, pwede ka maging sikat ngayon. Hindi po ganon. Kung di po paano tayo, paano natin ginagamit, gina-utilize yung mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Paano tayo nag-function as God's steward? Yun ang pinaka-importante. Yung mga bagay na i-entrust ni Lord sa'yo. Pamilya mo, paano mo i-manage? Yung relationship mo sa mga anak mo, paano mo ka ginamit? Tatay ka, paano ka naging tatay sa pamilya mo? Paano ka naging husband sa wife mo? Kung Christian member ka, paano ka naging member? Paano ka naging steward sa buhay mo? Yun ang mag-matter. Yun ang i-just ni Lord someday, mga kapatid. God does not call everyone to be famous, but He calls everyone to be what? To be faithful. Diyan pa tayo. Kaya huwag tayong mag-chase, huwag nating habulin. Okay? Na maging sikat tayo, maging kilala tayo. Hindi dapat yun ang ating aim. Hindi yun ang ating goal. Ang ating goal dapat, Lord, paano ba ako maging matapat? Paano ba ako magiging good steward? Paano ba ang ating buhay ma-translate doon sa pagsunod mo sa inyo? At paano ako, Lord, maging successful? So ito yung batayan, mga kapatid, the real success. Now listen, may mga young people, na nag-graduate, walang kwenta yung recognition mo. Gaano ka ka-honor, gaano ka
walang kwenta yan. Pag hindi mo inuuna ang Panginoon. Sayang. Hindi yan counted. Kung sa basketball pa, hindi counted. Because ang basihan ni Lord God is our faithfulness. Kaya mga people, ang masyado tayong ganito, ating achievement. Gusto natin, inintin ang grade, ayaw natin na mabagsak, ayaw natin bumaba ang ating grade, masyado tayong competitive, pero wala tayo na-compete para sa Panginoon. Wala tayo na-strive para sa Panginoon. Ang ating motivation, mundo, ganito, ganyan. Pero meron ka bang motivation? Mag-surveying ako, mag-invite ako ng bisita, mag-share ako ng gospel, mag-excel ako sa ministry, magamit ako sa Panginoon Diyos. Meron ba tayong mindset na gano'n? Yun ang mali sa atin. Masyado tayong worldly pursuit. Ang ating tinutumbok, ating hinahabol, ang worldly na mga bagay. Pero hindi tayo naka-achieve, hindi tayo nag-i-strive sa mga bagay na lasting, eternal value. I'm not saying na hindi ka dapat mag-excel. I'm not saying na hindi ka mag-strive para tumaas ang grade mo. Ang sinasabi ko, ang point ko, dapat marunong kang magbalansi sa buhay mo. Kaya kung mali ang mindset mo, mali lahat yan. Sayang na mga kapatid. Well done, thou good and faithful servant. Faithfulness, that greatness, mga kapatid. Maraming mga Kristyano magsisi sa judgment seat of Christ kasi mali ang kanilang pursuit. Maling pananaw, maling bagay ang kanilang pinahabol. Faithfulness means, number one, doing right when no one sees. Ano ang faithfulness? Ang tunay na faithfulness, gumagawa ka ng bagay kahit walang nakatingin. Amen? And sad to say, very few people ang nakakagawa nito. Kung konti lang yung mga tao honest na kahit walang nakatingin, gumagawa pa rin ang tao. Mostly sa mga tao, human nature ng tao, kapag ka walang nakatingin, walang nagbabantay, gagawa ng hindi tama. But I hope sana mayroong mga ganito. I hope sana kahit paano mayroong kukunti. Kung hindi man lahat, sana matag tayo, mabrand tayo, makita tayo, makilala tayo bilang mga Kristyano na kahit walang nag-monitor, kahit walang nakatingin, kahit walang gumagabay ng kapatid, gumagawa tayo ng tama. Amen? Kristiyan ba, pag nagtrabaho tayo, may CCTV man o wala, gagawa ka ng tama, ako ka magbulakbol. Going right with the one sees. Sino ka ba kung ikaw lang isa? Anong ginagawa mo kung ikaw lang isa? Staying true when others compromise. Sino example natin? Daniel, Meshach, Shadrach. Ano po sa Bibligo? Tatlo sila. Maraming mga tao nag-worship doon sa false god, doon sa image, doon na Nebuchadnezzar. Pero look, Daniel, binawalan siya mag-pray, and yet he did not compromise. Meshach, Shadrach, they never compromise. Kahit kunti lang sila, they remain true and faithful to God when others compromise. Hindi sila nahihiya. Ang tunay na Kristiyano, ang faithfulness, hindi natatakot, hindi nagpa-intimidate, kahit may mga tao na ginabas sila. Kahit against sa mga tao. Kumusta ka? Kaya mo bang tumayo sa school mo? Na kahit ikaw na lang isa doon nagpapanda, lahat ng mga kasama mo, classmate mo, ginakondem ka, ginadespise ka, ginabas ka dahil sa suot mo. Ang tanong sa'yo, magpapadala ka ba o tatayo ka? Magpapapresyon ka ba sa iba? Sa office work mo, kaya mo bang mag-stand? Hindi mo bang maipakita na Kristiyano ka dahil kahit sa pananamit man lang, na
magpakita ka na iba tayo magdamit. Di tayo katulad sa mga unbeliever. And I'm sure marami mga Kristiyano dito, mga members dito, na pasikrito pa rin, nagpapantalong. Nagsushort. O paano tayo matawag yan ng faithfulness? Saan ang faithfulness doon? Ang faithfulness kahit nag-iisa ka, kahit saan ka. Pero ginagawa mo ang tama, kasi ito yung tama sa harapan ng Diyos. Ginagawa mo ito, hindi sa pastor, hindi sa ibang tao, kundi ginagawa mo ito, kasi may Diyos na nakatingin sa iyo. Yun ang faithfulness. Hindi na faithful ka lang dito sa church sa labas, iba yung ginagawa mo. Hindi yun. Double standard ko yun. Ang faithfulness, mga kapatid, is staying true when others compromise. Look at Daniel na, hindi compromise no. Look at Bishop Sabra Kanabitigo, kahit kamatayan ang kaparusahan, dahil sa pag-disobey nila doon sa ibis, hindi ko ka-desire, but they're willing to die back, but never to compromise. Sana tayo. I-pressure ka. At remain true. Faithfulness means doing right when no one says, staying true when others compromise, and continuing even when it is what? Are we with me? When it is, say it with me. It is hard. When it is hard, not when it is easy. Continuing even when it is hard. Sometimes it's easy to continue when life is easy. But when life is hard and difficult, sometimes it's hard for us to continue because we doesn't want to sacrifice to our whatever. Pero ano sabi ni Apostle Paul? Acts 20:24, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. And the ministry which I received of the Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. Amen? But none of these things move me. Anong sabi ni Paul? None of these things move me. Who is Paul? He suffered persecution. He suffered shipwreck. He suffered discomfort, discouragement, abandonment. But all those things, Paul said in Acts 20:24, but none of these things move me. What is that? Continuing even when it is hard. How many times Paul was in prison? How many times Paul suffered shipwreck? How many times Paul experienced mga kapatid, walang kain, walang inom? At ano sabi niya? But none of these things move me. Church, that is faithfulness. That is faithfulness. Na kaya mahirap, nagpapatuloy pa rin. Kahit napapagod, nagpapatuloy pa rin. Yan ang faithfulness. Hindi yung faithful ka lang kasi ganito, faithful ka kay masasakyan, faithful ka kay may pera, faithful ka kay may malapit ang bahay mo sa simbahan. Hindi po gano'n. Nasusukat ang faithfulness natin kung mga kapatid, kung ang buhay ay mahirap. Doon natin nasusukat. Doon nakikita ang tunay na faithfulness sa ating buhay Christian. Amen? Apostle Paul. Is our example. Continuing even when it is hard. Kahit gano'ng kahirap. Kahit gano'ng kahirap, pero makita natin siya Apostle Paul, ang buhay niya mga kapatid. Hindi siya fickle-minded. Hindi po siya superficial ang kanyang commitment. That is a real success. That is a real success. Faithfulness, doing right when no one says, staying true when others compromise, and continuing even when it is hard. That is real success in God's eyes. Number 5 and last. Amen? Number 5 and last. Real success follows the example of Jesus Christ. Ang tunay na success mga kapatid ay pagsunod sa halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo. Okay? Look at Jesus Christ. He did not pursue wealth
or worldly power. Instead, He fulfilled the will of the Father. Anong sabi niya? Anong sabi ni Jesus Christ? My will, John 4:34, my will is to do the will of Him that sent me and to finish His work. To say that Jesus Christ, His primary concern and desire and goal is to finish the work of Him that sent me. His life teaches us that real success is finishing what God has called you to do. Kahit anong achievements mo sa buhay, kapatid, go. Wala ka naman. Hindi ka naman sumusunod o sumusunod sa buhay na katulad kay Jesus Christ, ay wala. Walang kwenta ang iyong success sa mundo. Walang kwenta ang naabot mo. Walang kwenta ang degree mo dito sa mundo. Kahit material na bagay o anything, mga kapatid, kung ang buhay mo naman ay hindi kasama ang Diyos at hindi mo sinusunod ang halimbawa ni Jesus Christ sa buhay mo, wala. Masasabi lang, mga kapatid, na tayo successful. Kung katulad kay Jesus Christ, masabi natin, and to finish His work. To finish His work. As conclusion, real success is not found in the applause of people, but in the approval of God. Approval of God. Ito yung pinaka-importante. Hindi tayo approve sa mundo, hindi disapprove tayo sa mundo, dahil wala tayo, hindi tayo katulad sa kanila na nakapunda ng mga ganitong bagay. Pero mga kapatid, kung tayo po, yung 5 na ating nakita kanina at nabasa, sinusunod, mga kapatid, I tell you, nag-uumi tayo ng Word of God, nakikinig tayo, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, that's the time makonsider tayo successful. What is success? As our summary, mga kapatid, seeking God first. Hindi niya hinahayaan magmahuli ang Diyos sa buhay niya. Hindi secondary si Lord sa buhay niya. Yun ang tunay na success. Pangalawa, obeying His word. And let me stress, mga kapatid. Sabi ng lolo, yan ba tayo, marami na kumatapos. Sabi ng lolo, God is essential. Sabi ng lolo, God is essential. Pag sinabi kong essential, God is important. Hindi pwedeng baliwalain. Hindi pwedeng alisin. God is essential, sabi ng lolo. Sabi ng anak, going to church is optional. Sabi ng anak, going to church optional na lang. Pwedeng hindi, pwedeng pumunta. Pagdating sa apo, sabi ng apo, who is Jesus Christ? Hello, diyan ba kayo? Anong point doon? Anong point? Sa sinabi ko. Sabi ng lolo, God is essential. Pagdating sa anak, sabi niya, going to church is optional. Pagdating sa apo, ang tanong niya, who is Jesus Christ? Ibig sabihin, walang napasa ng lolo ang kanyang example kung gaano ka-importante ang Diyos sa buhay. Kaya pagdating sa anak ba, optional na lang ang pagpunta sa church. Optional na lang ang pag-worship. Pagdating sa apo, nagtanong, sino yung Jesus Christ na yan? Sino yan si Jesus? Naglalak pa. So, ibig sabihin ba, malaki ang papel ng tatay. Amen? Na dapat mapasa. Kaya mga tatay ba, dapat ba maging faithful tayo? Amen, mga tatay ba? Na sana mapasa natin ang ating faith. In the book of, I think mga kapatid, Generation, Book Exodus o Leviticus, may sabi doon na magkaroon ng generation gap. Na meron ng mga tao, Book of Exodus, na, ano sabi doon? Na hindi na nila nakilala si Joseph. Hindi na nila nakilala si Joseph. After ng Pharaoh na yon, mga kapatid, dumating yung another Pharaoh, hindi na nila kilala kung sino si Joseph. Ibig sabihin, wala nila na-inform kung anong ginawa ni Moses sa buhay nila. So dapat,
sa ating mga tatay, God, importante po na mapasa natin sa ating mga anak. Pakita natin, God is important, amen? Seek God first. Seeking God first, that is the first step na tayo po ay successful. Pangalawa, obeying His word. And pangatlo, guarding your soul. Dapat magkaroon, ipasa natin ba na dapat ang ating mga apo, mga anak, masecure natin na dapat safe sila. I-guard natin sila na dapat magkaroon sila ng salvation. Oh, ano ba yung maabot nila ba? Malalaking degree. Mga kurso sa mundo, mga kapatid. Pero hindi naman safe, walang benta, walang saysay. At pangatlo, ang pangapat, living faithfully. Maging faithful tayo, mga kapatid. And last, following Christ. Ito yung lima. Ito yung lima na the biblical criteria para masabi mo, masabi ng Diyos, sa harap ng Diyos God, na tayo po ay successful. Hindi po. Pera, material na bagay, mga bagay na pundar mo, mga bagay na achieve mo sa mundo, na abot mo mga kapatid. Hindi po. Hindi yan ang criteria. Dapat tayo completely opposite. Pero sa harapan ng Diyos, ito yung God ang criteria. Seeking God first. Obeying His word. Hindi ka lang nakikinig ba, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Guarding your soul, ibig sabihin, sinisecure mo ang salvation ng iyong kaluluwa at yung relatives mo, pamilya mo. Living faithfully. Maglilingkod ka, namumuhay ka, na matapat sa Diyos. And lastly, sumusunod sa Diyos. Amen. Mga kapatid, that's the time na consider tayo successful. Kumusta ka this morning? Siguro na niya said kanina, may mga relative tayo ba na tingin nila sa atin, hindi tayo successful. Wala kang magandang bahay katulad nila. Wala kang napundar, wala kang sasakyan, wala kang pera, katulad nila. Pero ba, don't be intimidated. Don't be embarrassed sapagkat sa harapan ng Diyos ba, tayo may successful pag ginawa natin yung limang bagay. At dahil nagdalila, hindi ang relative mo ang mag-judge sa iyo. Is the Lord Jesus Christ, the righteous judge. Amen? Kaya huwag tayo magpa-intimidate. Huwag ka mag-self-pity, ganito. Sana katulad ako ni ganito. Una. Kasi pag makipagsabayan tayo sa mundo, mahirap. At kapag makipagsabayan ka sa mundo, tayo po ay mapabago na. Pero pag ang Panginoon ang ating dinasunod na, there is a fulfillment. Amen? Everybody, let us close our eyes and bow our head. Tayo please, Panginoon, Diyos, Ama, salamat po. Salamat Lord for this morning na i-allow niyo po kami na ma-remind. Yes Lord, sa mundo, sa paningin ng tao, Panginoong Diyos, iba ang criteria nila. Iba ang perspective nila, Lord, how they assess, how they evaluate, how they measure the success. And we know, dear God, that Lord, sometimes ang mga tao, if they are not yet mature enough, ay naapintuhan, Panginoong Diyos, minsan. Minsan may mga tao na discourage sapagkat hindi sila katulad sa iba. Even Christians, Panginoon, na-intimidate sila pag mga topic na gano'n about material things in this world. Feeling nila na hindi sila nabilong sa society o hindi sila nabilong sa grupo nila. And even though that is reality, even sa mga reunion, even sa mga classmate, sometimes nagtanungan kung anong natapos, anong degree. Because Lord, ito yung mga bagay na binigyan nila ng emphasis. Ito yung bagay na para sa kanila, masabi nila na successful sila. Pero salamat Lord dahil this morning binigyan yung kanilang idea na hindi ito Lord ang criteria, hindi ito ang barometer, hindi ito ang measurement sa success harap ninyo.
na bilang Kristiyano, Panginoon, iba ang outlook namin sa buhay. Kaya huwag kami mag-self-pity, huwag kami mag-grumble, huwag kami magkaroon ng resentment. If, Lord, ang aming sitwasyon ay hindi katulad sa ibang tao. Because in the eyes of God, iba ang measurement, Panginoon. Thank you, Father, for this truth na binigay niyo sa amin today. That real success, good success, Panginoon Diyos, ay obeying you, keeping your word, observing your word, following you, and most of all, Panginoon Diyos, having a relationship with the Lord Jesus Christ. That's the greatest thing, Panginoon. That's the greatest thing na meron kaming katiyakan, meron kaming kaligtasan. Secure ang aming kaluluwa. Na alam namin pag anytime kukunin niyo kami. Certain kami, sure kami, confident kami that we will be in the Lord. We will be in heaven. Simply because there is somebody who died for us. There is somebody who shed his blood for us. There is somebody who loves us so much and give his life for us, and that is the Lord Jesus Christ. All we need to do is to believe, to trust the work of Jesus Christ. His work on the cross of Calvary. The Lord, nakita namin, si Lazarus, yung namatay siya, wala siyang material na bagay. Wala siyang naipundar. In fact, he was just a beggar. Pero nakita namin, Lord, ang kanyang pinuntahan. Nandun siya sa langit, nandun siya sa Abraham's bosom. Samantala ang rich man, nandun sa impyerno. That's why, Lord, ngayong umaga, tulungan niyo kami. Help our members na magkaroon ng bagong pananaw. Bagong perspective na we look at it, ano ang measurement, ano ang tunay na success sa mundo. Ang aming goal is that, Lord, dapat kayo, Lord, ang aming masunod. Dapat sa spiritual kami na criteria tumingin. At doon kami dapat magtiwala. Doon kami dapat ang aming motivation. Following the Lord Jesus Christ, living faithfully, obeying His word. And Lord, that is something that will matter. Panginoon, at the end of the day, yun ang iyong i-judge, Panginoon. Yun ang mag-matter, Panginoon, na paano kami naging good steward sa iyo. Kaya this morning, before we look up, before we dismiss, it's my prayer, Panginoon, na bago kami umalis in this building, magkaroon kami ng proper perspective sa buhay. Lord, we are already successful because we are saved, we are a child of God, we are bought with the price of God. At yun dapat, Lord, yun na yung bagay na dapat namin ipagmalaki. Na wala sa ibang tao. Yung aming kaligtasan, yung aming katiyakan, yung aming kumpiyansa, na meron kaming pupuntahan na langit sapagkat nagtiwala kami sa ginawa ni Kristo sa cross. Sapat na ang kanyang ginawa, namatay siya para sa amin, inilibing at nabuhay na magulo. Thank you, Lord, for that blessing. This morning, church, salamat sa instruction ating narinig. I do not know about you, paano mo i-view, paano mo i-measure ang success. But based sa ating preaching this morning, let me tell you, na real success na kay Jesus Christ. Hindi ka siguro successful sa ibang tao, hindi ka successful sa paningin ng tao, but let me tell you, ang success, una, naangkin na natin sapagkat ligtas tayo. Pangalawa, magiging successful pa tayo kapag ipinagbumuhay natin ang mga salita ng Diyos sa ating buhay. This morning, before we go out and dismiss, can you come to the altar and say, Pastor, thank you for that blessed hope, thank you for the truth na aming narinig, thank you for reminding me na ang real success pala ay na kay Kristo. Ang real success pala ay hindi batayan ang material na bagay. Salamat na ang success pala ay nandun sa pagsunod at sa pamumuhay kasama kay Kristo. Yes po mga kapatid. Can you come to the altar and say, Pastor, thank you for that blessing. Thank you for that message na remind ako, yes, wala akong dahilan na mag-self-pity, wala akong dahilan na malungkot, wala akong dahilan na ma-discourage, wala
ang mag-compare sa iba sapagkat ako, successful ako in the eyes of God at pwede ako maging successful pa if I live the Word of God in my life. Amen. Amen. Kapatid, this is the moment na tayo po makalapit sa Diyos at magpapasalamat na tayo po ay una-una successful na po sa Kanya. Ang tao, malungkot. Maraming tao mayaman pero malungkot. Maraming mga tao mayayaman pero miserable ang buhay. Yun naman kapatid ay katotohanan na hindi sa material na bagay ang kasagutan. Hindi nababase sa material na bagay ang kagalakan. Kundi nasa ating Panginoon. Amen. Ma-achieve mo man lahat ng bagay sa mundo kapatid, pwede ka pa rin malungkot. Pwede ka pa rin empty because ang sikreto na kay Jesus Christ lang. Amen. Gracious, eternal, and loving Father, we thank you, Lord, this morning. It's my prayer, Lord, sa mga tatay namin, mga parents namin. Maybe may iba dito, lolo, lola, na nagpapaaral sa kanilang mga